Kasama ko yan. May complaint kami. Pero taga Cebu sila, sir? Yes. Dalawa lang. Una, sir, dalawa lang. Hindi pwede. Walang ganong palisiya. Bahala muna kami, sir, ha? Sige. Kung hindi tayo papasukin, dyan tayo lahat sa labas. Para maging malinaw sa lahat. Unang-una po, uulitin ko. Hindi pinagtatanggol ni Colonel Busita ang riders na pasaway. Maingay ang mufflers. Dapat silang supilin, ulihin, pagmultahin. Ang ipinaglalaban lamang po natin dito, ang mga disiplinado na riders. Hindi dapat hulihin, hindi dapat pagmultahin. Ano yan? Ano yan? Morning. Ano yan mga yan? Pound. Kailan nahuli yan? Sir, may buntag, sir. Kailan nahuli? Sa Lunes pa ata to, kaya ngayon lang na-deliver, umaga. Parang Deliver nakatupan. saan? Dito, tapos pamunta din ng ng impounding sa Talisay. Okay. Let's go. Good morning. Good morning. Tayo sa loob. Good morning. Dito ba? Dito. Brother, Sir. tao kay RD. Sa inyo, sir. Katulang na, i-transaction, ha? Ako pasod doon rin, ito rin na yung transaction ang instruction direct. Ang Okay, gamay ra ba? upuyog ni Sir Busita. Tagalog lang. Ano mo na sila, sir? Kasama ko yan. May complaint kami. Pero taga Cebu sila, sir? Yes. Dalawa lang. Una, sir, dalawa lang. Hindi pwede. Walang ganong palisiya. Bahala muna kami, sir, ha? Sige. Kumusta, brother? Okay lang po, sir. Diyan na ba si RD? Oo, andyan na, sir. Sir, dalawa lang talaga. Hindi pwede yun. Hindi, tatawagan ko si RD. Kanang TOP, linya mo, ha? Kung hindi tayo papasukin, dyan tayo lahat sa labas. Yung kayo, except sa inyo. RD, nandito na kami sa gate. Dalawa lang daw ang pwedeng pumasok. Dalawang riders. Yung capacity lang kong. Yung mga nahuli lang, RD. Mga riders. Huli. Oo. Sige, sige. Hindi pwedeng i-limit. Papasukin mo na yung yung mga nahuli. Public service to eh. Opo, papasok na. Linya lang nga, one line. Sir, one line. One line. Okay. One line. Huwag mo na isa-isa. May bababa na stop. Ibalik mo na lang. Ay, sige. Pangalan lang, perma. Sige kung follow up sa email ko, di mo git sila mo on. Anong violation? Sir, modified muffler daw, pero No road safety certificate? oh, is po sir. O pila? Sige, sama ka. Sige po. Ito na lang. Yes po. Sir, anong pantay po natin dito sa Cebu, sir? At ano kung magagawin pa natin dito? Good morning sa ating mga kababayan, especially mga Cebuanos. May mga natanggap po kami na reklamo at humingi ng tulong ng mga kapatid nating riders at sinasabi na sila ay hinuli ng LTO enforcers dito sa Cebu City sa sinasabing paglabag na no road safety certificate ang kanilang muffler. Sa pagkakaalam ko po, more than 30 years na ako sa public service, walang batas na nag-uutos na kailangan ang muffler, pag nagpalit, may road safety certificate from the manufacturer. And of all the regions sa buong bansa, dito lamang po sa LTO 7, may ganitong ipinapatupad. At ako po ay kumpiyansa na may mali dito. Kailangang itama ito sapagkat kawaawa naman ang mga riders
na may disiplina at marunong sumunod sa batas. Hindi kasi pwedeng magpatupad ng ano paman ang pulis o ang enforcer kung hindi inuutos ng batas, kung walang guidelines, kung walang palisiya, kung walang ordinansa. Yun po ang aalamin natin sa pamunuan ng LTO Region 7 kung ano ang basihan at ginagawa ng kanilang enforcers itong mga reklamong ito. And by the way, hindi naman po kami magsasadya sa Cebu from Cavite kung itong information na ito ay hindi validated. Validated po ito. Kaugnay nito, gusto ko iparating sa ating mga kababayan Cebuanos na ang Regional Director ng LTO Region 7 ay bago lamang dito. Si Director Francisco Ranches Jr. Galing siya sa ibang region ng LTO. Kaya sinasabi ko sa ating mga kababayan yan dahil ayaw naman natin na maging masamang impression sa kanya. Kabago-bago pa lang niya. At ito nga yung ating idudulog sa kanya na sa lalong madaling panahon ay marisolba. Paglilinaw po sa ating mga kababayan, hindi natin ipinagtatanggol ang riders na may paglabag, ang riders na walang disiplina. Ang gusto lamang po natin, yung tama at maayos sa pagpapatupad ng batas. Ang mga riders na maingay ang tambutso ng motorsiklo ay hindi natin pinagtatanggol. Dapat silang hulihin, supilin at pagmultahin. Ano po? Ang ipinagtatanggol lang natin yung mga riders na disiplinado na hindi dapat mapagmulta ng 5,000 piso. Kawawa naman eh. Kawawa naman. Pero yung mga modified after talaga is bawal. Kapag sinabing modified, may binago sa muffler. Kapag sinabing aftermarket muffler, hindi ito yung stock. Nagpalit. Ano po? And kapag sinabi mong loud pipe, modified, aftermarket muffler, wala pa yung paglabag. Magkakaroon lamang po ng paglabag yan kapag sinunod ang guidelines ng LTO. Paano? Meron pong triangular na gamit at may decibel meter. Sa revolution na 2,002, 2,500 RPM, doon sa distansya na sinasabing kalahating metro, pag nasunod yon at lumampas sa 99 decibels, doon pa lang masasabing may paglabag. So, basically natin kailangan talaga yung i-integrate sa mga enforcers, yung ano talaga ang nasa batas. Yes po, ang lead agency po sa pagpapatupad ng batas kaugnay sa sasakyan, sa ating lisensya, sa pagmamaneho, LTO. Bagaman at ang lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan na maglabas o gumawa ng ordinansa, pero hindi naman sir dapat salungat sa pinatutupad ng LTO. Hindi naman to negosyo, dapat serbisyo. No? Sir, mostly ang mga nagreklamo ko sa iyo, yung pong mga problema hinuli doon sa mga modified na muffler. No. Marami po. Nagpalit ng muffler. Binili. Buo. Maayos. Pero hinahanapan sila ng road safety certificate. Which is, Sinong magbibigay? Manufacturers? Walang ganun eh. Hindi dapat ginagawang komplikado. Pag pulis ako, enforcer ako, of course may authority ako. Kung ako'y pulis, parang maingay ang motorsiklo mo sir. Susukatin natin yung sound level. Kasi pag hindi ginamit ang decibel meter, tenga lang or visual, kawawa yung hindi dapat mapagmulta.
So, sir, posible yung sa pag-modify buffer para may hindi pagkakaintindihan ito doon sa LTO, doon sa mga gumagawa at siguro sa nagbabawtupad. Alam niyo po, ang nakakalungkot, hindi lahat, pero may mga lokal na pamahalaan, hindi naiintindihan ang intensyon ng batas, ang intensyon ng ordinansa. Iisa po ang intensyon ng batas at ordinansa. Ipagbawal sa lahat ng sasakyan ang maingay ang muffler. Yun lang. Paano malalamang maingay? Lampas doon sa itinakda ng LTO. Bakit sinasabi lagi nating LTO? Sir, kung nagtakda ang LTO ng 99 decibels, lokal na pamahalaan ka, paano naman kung 90 ang gusto mo? Magmumukhang laruan, magmumukhang gatasan, magmumukhang perahan ang mga motorista. Hindi po tama yon. Kasi nandyan sila, nandyan ang lokal na pamahalaan, nandyan ang LTO. Serbisyo publiko, hindi negosyo. Kaya dapat standard, dapat tama para mapanagot ang may sala. Sir, correct me if I'm wrong. Di ba itong modified muffler, parang sinusuko dito yung ingay ng tambutso? At saka yung... Kasi po, kaya binanggit yung modified, may pananaw na pag nag-modified ka, pwedeng maingay eh. Pero pag nag-modified ka, kung malalaman o naintindihan ng mga nanunungkulan ang batas, pag nag-modified ka, wala ka pang labag sa batas. Kailangan sukatin. Ang standard po niya na sa Isabi ng LTO, 99 decibels eh. Okay. Kung lokal na pamahalaan ka, sir, hindi mo pwede sabihin mo 90. Paano yun? Pinarestro ko yung motorsiklo ko sa LTO, pasado. Pagdaan sa lokal na pamahalaan, bagsak. Ano yan? Negosyo? Dapat standard. Dapat. Oo, dapat. Ano po yung nilo-look forward natin for this dialogue po? Ako po ay kumpiyansa dahil kilala ko si Director Francisco Ranches na mabuting regional director. Wala pa nga kaming natanggap na reklamo laban sa kanya. At nakakatuwa, eksakto, bagong upo siya. Kausap ko siya kahapon. Sabi ko, Director, wala kaming intention na makipag-away sa inyo. Pag-usapan lang natin, itama natin. Kung itong inuutos ang batas, bakit tayo kontra? Pero wala namang utos. So we're hoping na maganda yung pag-uusapan natin with the LTO kasi dito po yung happy din po ng TIO ng Cebu City Press Office. Happy nang? Ng traffic infrastructure ng TIO ng Cebu City Press Office. Napakaganda po. Yeah. Para, Alis ba maintindihan po? yes po, para maging malinaw sa lahat. Unang-una po, uulitin ko. Hindi pinagtatanggol ni Colonel Busita ang riders na pasaway, maingay ang mufflers. Dapat silang supilin, ulihin, pagmultahin. Ang ipinaglalaban lamang po natin dito, ang mga disiplinado na riders. Hindi dapat hulihin, hindi dapat pagmultahin. Siya patawa po, pero kasi may nagsasabi po na parang ang pupunta niyo po dito para pamumulitika lang po daw. Kasi nungalingan po, yung pong nagpaparatang ng pagpunta ko pamumulitika. Kasi nungalingan po yan. Bakit po? Major pa lang si Busita. Nag-colonel si Busita. Nag-retire si Busita. Nag-congressman si Busita. Tumakbong senador, talo daw. Tuloy-tuloy, walang nabago. Kaya pa umanin sa nagpaparatang na namumulitika ko. Hindi po. At nabanggit nyo lang, sir, ang politika. Alam ng Diyos, hindi ko binalak pumasok sa politika. Pumasok lang po ako dahil libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes. Unfortunately, walang programa ang gobyerno para bigyan ito ng pansin. Humigit kumulang 12,000 ang namamatay na motorista. More or less 60% tatay. Bilang anak mahirap, libo-libong pamilya po lalo naghihirap yung namamatayan ng tatay. Libo-libong bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. And araw-araw, ang daming nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas.
Alam ng Diyos, yan ang nagtulak kay Colonel Busita kung bakit pumasok sa politika. Sir, right from your mouth, do you have plans to run for politics as well? Definitely, tatakbo ko sa 2028. Bakit? Kailangan magsulong tayo ng batas na mag-aangat ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista. Definitely, tatakbo ko. Taong bayan ang magsasabi kung dapat akong maluklok o hindi. Dahil ang totoo po, prangkahan tayo, napakahirap magsulong ng advokasya kapag wala sa posisyon. Bakit po? Nung ako'y nasa posisyon, hindi na kailangan ng ganito. Simpleng tawag lang. Yung maling ginagawa nila, tinitigil nila. Isang halimbawa, kinwestiyon natin ang LTO chief. Bakit? Huli ng huli ng riders sa walang plaka samantalang sila ang may problema. Itinigil nila ang panghuli. At bago sila mag-ticket, kailangan validated kung may plaka na o wala pa. Marami po tayong na-actionan nung tayo nasa Kongreso na hindi na kailangan yung mahabang proseso. Simpleng pag-uusap lang, sumusunod at itinatama nila. Sir, what's your message to the Cebuano na lang po? Sa mga kapatid natin Cebuanos, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating advokasya. Bakit? Kung hindi naman kayo magsusumbong sa amin, hindi namin kayo mabibigyan ng pansin, hindi namin kayo ma-aksyonan. Basta ang masasabi ko lamang po, mata sa mata. Basta tama, kampi-kampi tayo. Wala tayo sa pinagtatanggol na pasaway o walang disiplinang motorista. Yan po ay totoo. At walang pwedeng maglabas ng video o ng ebidensya na konsentidor si Busita. Ginagawa po natin to, malaking sakripisyo. Kita nyo, galing kami ng Isulan, galing kami ng Jensan. Hindi pa gumagaling yung pamamalat ko. Pero paano mo naman titisin tong mga motorista na to? Hinuhuli, mali ang huli, 5,000 multa. After 3 days, hindi na bayaran ng multa. Considered driving without license. May suspension. Kawawa naman. Huwag naman. Sir, you have a big heart for the drivers, sir, no? What's your message sa mga kamote drivers, sir? Sa mga kamote drivers, alam nyo, hindi ko sila sinasabing konsintihin. Pero sa usapang kamote driver, kamote riders, diretsahan tayo. Malaki ang pagkukulang ng LTO dyan. Bakit po? Napakaraming taon nang nagdaan. Dekada na. Basta may pera ka, magkakalisensya ka. Sila ay biktima ng maling sistema. Pero, siyempre, kung may mali, hulihin, pagmultahin. Eh, ang problema po na malaki, ang malaking problema, may mga enforcers, may mga pulis, hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas at ordinansa. Paano masusupil ang mga kamote drivers at riders kung mismong ang enforcement personnel hindi alam ang tama? Kaya dapat turuan muna ang mga pulis at mga enforcers kung ano ang tama at maayos sa pagpapatupad ng batas para may direksyon, alam nila yung ginagawa nila, masusupil ang mga riders at mga drivers na kamote. Di ka nag-iisa, basta nasa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita, nandiyan si Colonel Busita. Huwag ka naman ng di ka nag-iisa, basta nasa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita, nandiyan si Colonel Busita. Bilat sa init, minsa'y basa din ng ulan. Pawis na gumuguhit sa mismo ring katawan. Kadalasang sumisingit, pagod nararamdaman. Ngunit diretso sa pagpihit, kumalaman ng tiyan. Bawat daan ng masikip, pinipilit malusutan.
Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan. Maihatid ng pagkain, serbisyong nakalaan para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan. Napili kong hanap buhay, makipagsapalaran. Magdamag man sa daan, puyat man ay tatatagan. Para sa pamilya ko na laging nakaabang. Handa akong gawin lahat, mabuhay lang ng marangal. Kahit pa may sandaling tila ba natatapakan ng karapatan sa tuwing minsan ay nararanasan. Di patas na pagtingin ng ilang nanunungkulan, mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan.